Ang naunang bahagi ay tapos na, at ang kapanapanabik na kwento ay sisimulan na. Pinaalalahanan ng may akda ang lahat, sundan at i-like. Lumabas ka at kumita ng 5 milyon, ako at si Liruyan ay nagmahalan ng buong 12 taon. Ngunit sa kanyang ika-negatibo 21 kaarawan. Dahil lang dinala ko siyang lasing at walang malay sa isang hotel, at hindi umuwi ng gabing iyon, kinapuotan niya ako ng labis. Kahit na ganon, nakuha ko pa rin ang nais ko, napangasawa ko siya at dinala sa bahay. Ngunit hindi ko inaasahan. Ito ay simula lamang ng kanyang paghihiganti sa akin. Hindi lamang siya lantarang nakikipag-date sa kanyang dating syota, madalas din niya akong insultuhin. Kinamuhian niya ako ng buong 6 na taon, at naghiganti rin sa akin ng buong 6 na taon. Sa huli, isang truck ang dumaan, at lubos niya akong natakasan. Muling iminulat ang mga mata. Isinilang akong muli sa kanyang ika-negatibo 21 kaarawan na ito. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan ko ng pakawalan siya. At pakawalan na rin ang aking sarili. Jiboda, pumunta ka sa bahay ng mga liw. Nag-away si Yanyan sa kanyang mga magulang sa birthday party, at ngayon ay naghahagis ng mga gamit. Medyo mainay sa kabilang linya. Nagmamadaling sinabi ni inay ang mga salitang ito, at saka nagbaba ng tawag. Ako ay muling isinilang. Isinilang muli sa araw na ito, ang ika-negatibo 21 kaarawan ni Liruyan. Ako at si Liruyan ay nagtagpo't naghiwalay sa loob ng 12 taon, at pagkatapos ng araw na ito, magsisimula na siyang kamuhian ako. Ngunit mabuti na lang wala pa namang nagsisimula. Binuksan ko ang aking telepono, naghanap sa school chat group, at nakita ko ang syota ni Liruyan sa puso. Nagpadala ng mensahe, nag-aaway si Liruyan sa bahay kasama ang kanyang mga magulang, puntahan mo siya. Nang maipadala ang mensahe, nakahinga ako ng maluwag. Ang mga alaala ng nakaraang buhay ay bumaha sa aking isipan. Ang aking ina ay matalik na kaibigan ng ina ni Liruyan, mas matanda ako ng 1 taon kay Liruyan, masasabing magkababata kaming lumaki. Sa nakaraang buhay ay nakatanggap din ako ng tawag mula sa aking ina, nagmamadaling pumunta, at eksaktong nasalubong ko si Liruyan na kararating lang sa labas. Mukhang uminom siya ng konting alak, namumula ang mga mata, sumisigaw na isama ko siya pauwi. Pagdating sa bahay, hiniling niya na samahan ko siya saglit, at nakiinom pa ako sa kanya. Subalit ang lakas ng alak noong araw na yon, hindi kami gaanong nakainom, at pareho kaming nakatulog. Ngunit kinabukasan, ang pangyayaring dinala ko si Liruyan sa kanyang birthday party, at hindi umuwi ng gabing iyon. Ay na-post sa school confession wall, mayroon pang video, ako ang sumusundo sa kanya papunta sa elevator. Pumasok sa kwarto at hindi na lumabas. Si Liruyan ay naging katatawanan ng paaralan. Lumaganap ang mga chismis, kahit na pinatanggal ang post, ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay hindi napigilan. Pakasalan mo ako, ipakasal na tayo. Ito ang sinabi sa akin ni Liruyan. Naaalala ko pa noong araw na yon na nakasuot siya ng puting bestida, habang sinasabi ito ay nakayuko, ang 2 kamay ay nagkakapit. Alam ng lahat ng tao sa paligid na gusto ko si Liruyan, natural lang, kami ay naging kasintahan. Ako ay labis na natutuwa dahil sa ugali ni Liruyan. Magpapakasal na kami at marami pang araw na pwedeng magkasama. Mamahalin ko siya, poprotektahan, hindi na siya muling luluha. Naaalala ang mga araw na yon, pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Ikalawang kabanata hanggang sa araw ng kasalan, isang lalaking medyo pamilyar. Ang pumasok mula sa pintuan ng banquet hall, at ang tingin ni Liruyan ay patuloy na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng salusalo, natagpuan ko si Liruyan na umiiyak sa dressing room, tinanong ko siya, Yanyan, may mahal ka na bang iba? Ngunit sinabi niya, nakuha mo na ang gusto mo. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng taong gusto ko? Malamig ang tingin niya sa akin, ang tono ng kanyang pananalita ay tila ako ang sumira. Sa kanya at sa kanyang minamahal. Ngunit sa loob ng 3 taon na ito, hindi ko narinig na may gusto siya kanino. Lalo na't hindi ko narinig na may nobyo siya. Kahit na mahal ko si Liruyan, wala akong balak na pilitin siyang pakasalan ako. At saka, wala namang nangyari sa amin noong gabing iyon. Kumulot ang aking noo at sinabi, Yanyan, kung ayaw mo, kukumbinsihin ko ang mga magulang na kanselahin ang kasalan. Sumagot siya, huwag kang magkunwari dito, kayo na ang nagtakda ng kasal. Tiningnan ako ni Liruyan ng masama at saka tumayo at umalis. Hanggang dito. Sinimulan niya ang kanyang 6 na taong pagkapuot sa akin. Muling tumunog ang telepono sa mesa, pinutol ang aking mga alaala. Si inay pa rin, sinabi niya, hindi ba sinabi kong pumunta ka? Bakit yung binata ang pumunta? Ngayon si Yanyan ay sumama sa kanya, halos hindi na makatayo ang tiyan mo sa sobrang inis. Bumuntong hininga ako, inay, si Yanyan ay may gusto sa kanya. Sa ganitong oras ay tiyak na gusto niya siyang makita. Tanong niya, hindi ba lagi mong gusto? Pinutol ko siya, ang pag-ibig, paano mapipilitan? Pupunta ako ngayon, mas mabuting dalhin si Tia sa ospital para magpatingin. Pagbaba ng tawag.
Tumungo ako sa bahay ng mga Liu. Sa pagkakataong ito ay hindi ko dinala si Liu Ruyan, kaya hindi na mauulit ang nangyari sa nakaraang buhay. At kahit na nangyari iyon, ang lalaking iyon ang gusto niya, marahil ito ay isang perpektong solusyon para sa dalawa. Sa isang saglit, nakarating kami sa bahay ng mga Liu. May mga panauhin na bumati at ilang masasarap na alak. Inaaliw ko si Tatay Liu at si Nanay Liu, kaya pinilit kong pigilan ang aking emosyon at kasama ang aking ina, inihatid namin ang mga panauhin. Pagkatapos, isinama ko si Tita sa kalapit na ospital. Sa wakas, nang maayos na lahat, umuwi ako. 1:00 na ng madaling araw. 3 kabanata. Habang minamasahe ang aking mga sentido, pumasok ako sa aking silid tulugan. Nakita ko agad ang album sa aparador. Kahit maraming taon na ang lumipas, sa isang sulyap lang ay gusto ko nang umiyak. Lahat ng mga larawan doon ay may kaugnayan kay Liu Ruyan. Noong ako ay 10 taong gulang, una ko siyang nakilala. Nakatayo kaming dalawa sa ilalim ng isang puno ng peach blossoms. Nakangiti siya sa akin. Inalis ko ang mga talulot sa kanyang buhok. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat ang petsa at oras. At mayroon ding sulat kamay ko noong bata pa, gusto kita. Ang reaksyon ni Liu Ruyan nang makita niya ang album na ito. Tandang-tanda ko pa. Iyon ang 2 taon ng aming kasal. Hindi na siya tulad ng dati na laging nakasimangot sa akin. Minsan ay sabay kaming nakaupo sa sofa, nanonood ng lumang pelikula, hanggang sa binuksan niya ang album na ito. Sa pagkaayaw, sinabi niya, Jiboda, talagang pinlano mo na ito matagal na. Kadiri ka. Isinara niya ang pinto ng malakas. Anong bahagi ang nakakadiri para sa kanya? Nang maglaon, nalaman ko na ang dahilan kung bakit ako kinaiinisan ni Liu Ruyan ay dahil sa paninirang puri ng kanyang iniibig. Sa wakas, nalaman ko na ang dahilan kung bakit ako kinaiinisan ni Liu Ruyan, ngunit wala na akong pagkakataong ipaliwanag sa kanya. O sa halip ang aking mga salita. Ayaw na niyang pakinggan kahit isa. Plano kong mag-file ng diborsyo, ngunit sa panahong iyon, ang pamilya Liu ay nagkakaroon ng problema sa daloy ng pondo. Kung magdiborsyo ako sa oras na yon, para akong nang-aapi sa nalulunod. Hindi ako maaaring maging ganoong tao, lalo na't hindi ko kayang hayaang harapin ni Liu Ruyan ang krisis mag-isa. Matapos tulungan ang pamilya Liu na malampasan ang krisis. Hindi na ako muling nagbanggit ng diborsyo. Dahil bukod sa pagkikita ng mga nakatatanda, hindi na siya umuwi. Naging estranghero kami na nakatira sa iisang bubong. Ang dating inaasam kong pag-ibig ay naging ganap na kasunduan sa negosyo. Minsan, naisip ko na ganito na lang kami. Na yon ay may tuturing na hanggang pagtanda. Hanggang sa muling lumitaw ang lalaking iyon sa tabi ni Liu Ruyan. Sa panahong iyon, si Liu Ruyan ay naging mahalagang miyembro ng Liu Corporation. Ang aming relasyon ay hindi nakaapekto sa aming kooperasyon. Ngunit malinaw na tama ang sinabi ng lalaking iyon, gusto pa rin ni Liu Ruyan siya. Sa mga larawang ipinadala ng kaibigan, inaayos ng lalaking iyon ang kanyang medyo gusot na buhok. Tumingala siya sa kanya at mumiti, tulad noong unang araw na nakilala ko siya. Kaya sinabi ko sa kanya, magdiborsyo na tayo. 6 na buong taon. Pagod na rin ako. Dahil bumalik na ang taong gusto ni Liu Ruyan, hayaan ko na siya. Kahit papaano, may isang tao na makakakuha ng kaligayahan. Tinanong niya, ano na naman bang pakana mo? Ang boses sa kabilang linya ay gaya pa rin ng dati, malamig. May bagong kooperasyon ang 2 kumpanya kamakailan, marahil ay nag-aalala siya. Na gusto kong gamitin ang diborsyo para manloko. Sinabi ko, hindi ito makakaapekto sa kooperasyon. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay dagdag ko, magkita na lang tayo para pag-usapan ng detalyado. Hindi ako nag-utos ng driver. Ako mismo ang nagmaneho papunta sa kanyang kumpanya. Ngunit sa huli, hindi ko rin narating ang destinasyon. Nang bumangga ang malaking truck, nakita ko ang isang grupo ng mga bata sa pedestrian lane. Hindi ako umikot ng manibela. Ang sasakyan at ako ay nagkadurog-durog. 4 na kabanata. Bro J. Salamat sa pag-aalaga sa aking mga magulang. Iyan ang mensahe mula kay Liu Ruyan. Kumunot ang aking noo. Sa oras na yon, hindi ba siya dapat kasama ng kanyang iniibig? Tama rin. Kung ang pangyayaring iyon noong nakaraang buhay ay pinlano ng lalaking iyon, tiyak na hindi siya mahuhulog sa bitad. Ngunit ngayon, tamad na akong makisangkot sa mga bagay sa pagitan nila. Lumabas ako sa chat ni Liu Ruyan. At tinanggal ko siya sa aking nakapin na listahan. Sa oras na yon, isa pang mensahe ang lumitaw. Bro J. Gusto kong magtayo ng negosyo. Samahan mo ako. Ang nagpadala ay isang kaibigan kong kasama noong bata. Si Chenzi. Natigilan ako sandali, saka ko naalala na noong nakaraang buhay, si Chenzi ay nagtanong din sa akin tungkol dito. Ngunit noong panahong iyon, hindi ko siya kilala at abala ako sa pagbubura ng mga video at pagtugon sa mga komento. Pagkatapos, abala ako sa pakikipag-engage kay Liu Ruyan, kaya natabunan ang usaping ito. Sa pag-isip na ito, agad ko siyang sinagot. Gusto. Bukas na tayo. Sumagot ang isa. Ano? Si Chenzi sa kabilang linya ay halatang hindi nakaget. Sinabi ko,
Bago magtayo ng negosyo, syempre kailangan munang magsaliksik. Hindi pwedeng manatili lang dito sa lokal, di ba? Ano nung tawag doon, negosyo? Sumagot siya, tama, tama. Sa tabi ni Bro J, siguradong may makakain. Nakipag-usap pa ako kay Chen Z tungkol sa aming mga ideya saglit, pagkatapos ay naghanda na akong mag-empake ng gamit. Nang tumayo, nahulog ang album mula sa kanyang tuhod sa sahig, nag-isip sandali. Inihagis ko ito sa basurahan malapit sa mesa. Kinabukasan, matapos ipaalam sa mga magulang, sumama ako kay Chen Z patungong Suzhou. Ang pag-alis dito ay para sa negosyo, at pansamantalang layuan si Liu Ruyan. Ito ay sapat na ang lahat ng pagitan namin ni Liu Ruyan na manatili rito. Hindi ko na siya gagambalain pa. At hindi na ako handang gumastos ng mas maraming oras at pagsisikap para dito. Pagdating sa Suzhou, ilang sandali lang ay nakita na namin ni Chen Z ang oportunidad sa negosyo. Dahil sa karanasan ko sa nakaraang buhay, alam ko kung ano ang kumikita ngayon. Sinabi niya, Kuya, handa na tayong lahat. Kulang na lang pondo. Kinalmot ni Chen Z ang ulo, hindi ba kailangan pang humingi ng pera sa mga magulang? Sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono. Inilabas ni Chen Z ang kanyang cellphone at sinabi, Hoy. Tumatawag si Liu Ruyan, siguradong hinahanap ka. Siniko niya ako sabay kindat. Tumayo para sagutin? Sabi ko, kung magtatanong siya tungkol sa akin. Sabihin mo hindi mo alam kung nasaan ako. Natigilan si Chen Z, ngunit hindi na nagsalita. At binasta na lang ayon sa kahilingan ko. Nagtanong siya, Kuya, hindi mo ba siya gusto? Naguguluhang tumingin sa akin si Chen Z. Umiti ako. May gusto ba siyang iba? Sa tingin mo ba ako ay taong nagsisira ng relasyon? Tumayo ako at pinatong ang kamay sa balikat ni Chen Z. At nagpatuloy, mag-aayos muna ako. Nang marinig ito ni Chen Z, ay hindi na nagsalita. Pero sa gilid ng aking mata, nakita ko ang kanyang kamay na tila pupunit sa screen ng cellphone kakakalat. Alam kong sa grupo ng mga kaibigan ay ikinakalat niya ang nakakagulat na balitang ito. Napailig na lang ako at mumiti. Mabuti na rin yon. Kabanata 5, isang gabing masayang panaginip. Ngunit alas 7 ng umaga, ginising ako ni Chen Z. Kuya G, may gustong mamuhunan sa atin. Ang mamumuhunan ay kaklas ni Chen Z. Naghanap kami ng isang tea house at inimbitahan siya. Sinabi ng kabilang partido, pinapapunta ako ng tatay ko para magnegosyo, pero natatakot ako na baka maubos ko ang kayamanan ng pamilya. Sa tingin ko mas maaasahan kayo kaysa sa akin. Si Shen Yuchu ay naka-jeans at puting shirt. Parang kagigising lang at dumiretso na. Ang ama ni Shen Yuchu ay hindi lamang mabait sa kanya, kundi itinrato siya bilang tagapagmana. Pero ngayon, tila gusto lang ni Shen Yuchu na magpahinga at walang gawin. Sinabi ni Chen Z, huwag mag-alala, sumama ka kay Kuya G at may kita tayo. Si Chen Z ay masayang nag-aabot ng tsa. Sa pag-join ni Shen Yuchu, nalutas na ang problema sa pondo. Sinabi ni Shen Yuchu, Kuya G, ang suot mong damit ay limitado ang estilo. Matagal na nagpayo si Shen Yuchu kay Chen Z, pumili ng damit at lumingon sa akin. Ngayong gabi ay may party kami. Tiningnan ko ang aking damit sa salamin, isang buong suit. Maayos at wasto, pati na ang kurbata ay nakatali na. Sabi ko, wala akong nakikitang problema. Sabi niya, tatlo tayong magkakasunod, isang team, naiintindihan mo ba? May ibinato si Shen Yuchu mula sa itaas, sinalo ko ito, isang kurbata na kapareho ng kulay ng kanyang damit. Para sa kahilingan ng mamumuhunan na si Shen Yuchu, walang dahilan para tumanggi, kaya maayos kong itinali ang kurbata. Bumaba na ang dalawa mula sa itaas. Si Chen Z ay naka-white suit, na may kurbata na kapareho ng kulay ni Shen Yuchu. Bagay na bagay silang dalawa, naisip ko sa isip. Sinabi ni Chen Z, ang ganda, pwede na tayong maging espiya. Lumapit si Chen Z sa akin. Itinaas ang kilay at gumawa ng aksyong may baril. Walang magawang sabi ni Shen Yuchu. Ikaw, maging espiya? Sumagot si Chen Z, ano ba? Hindi ba ganyan sanay eh? Habang pinapanood ang biruan ni na Chen Z at Shen Yuchu, na-relax din ako. At hindi na mamalayang ngumiti. Maganda rin ang ganitong buhay. Kahit na naging mamumuhunan si Shen Yuchu. Sumama pa rin siya sa amin kung saan-saan. Matalino siya, kahit ano ay natututunan agad. Nagbigay pa siya ng maraming insightful na opinyon na ikinagulat ko. Kaya pala pinapunta siya ng kanyang ama para magnegosyo. Sa ganyang katalinuhan, magtatagumpay sa kahit ano. Sa pagkakataong ito, dumalo kami sa isang banquet. Dumalo kami bilang aming mga sarili, hindi tulad dati nakasama ang mga magulang, kaya medyo kinakabahan kaming tatlo. Kabanata 6, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko si Liu Ruyan dito. Kung tutuusin, halos 20 taon na kaming magkakilala. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang figura. Alam kong siya yon, pero ang taong katabi niya, hindi ang kanyang iniibig. Marahil naramdaman niya ang aking tingin, tumingin si Liu Ruyan. Kuya G, tawag niya sa akin. Kumislap ang kanyang mga mata, tila may pagtataka, at binitawan ang braso ng kanyang kasama.
Hawak ang kanyang palda, lumapit siya sa akin, at ito ay nagpalito sa akin. Ang dating liruyan sa harap ko 152 ay laging parang isang mapagmataas na prinsesa. Noong nakaraang buhay, sa loob ng maraming taon, ako ang laging lumalapit sa kanya. 153 kapag siya ay masaya, tatawagin niya akong GJ. Kapag siya ay hindi masaya, bahagya lang siyang tumatango na nagsasabing nakita niya ako. 154 ang ganitong paglapit na may ngiti sa mga mata, sa loob ng maraming taon ay bihira. Si Liruyan ay akyat para hawakan ang braso ko, 155 subalit ako ay likas na umiwas ng bahagya, umiwas sa kanya. Siya ay nanigas ang ekspresyon, 156 parang hindi inaasahan na gagawin ko ito sa kanya, nang tingnan niya ako muli, ang kanyang mga mata ay namumula na. 157 hoy, yan. Napansin ni Chenzi ang medyo awkward na kapaligiran, lumapit siya at binati si Liruyan. 158 siya at ako ay matagal nang magkaibigan, kaya tinatawag din niya si Liruyan na yan. Hindi pinansin ni Liruyan si Chenzi, 150 sa halip, tulad ng dati, diretso siyang tumingin sa akin. Tanong ko, yan, may kailangan ka ba? 160 bumuntong hininga ako sa loob, ayaw kong masyadong maging matigas ang kapaligiran, kaya napilitan akong magtanong. 161 nang marinig niyang nagsalita ako, saka lang umatras ng isang hakbang si Liruyan, lumayo ng kaunti sa akin. 162 yumuko siya at nagtanong, GJ, maaari ka bang bumalik at pakasalan ako? Nang masabi ito, 163, hindi lang ako ang natigilan, pati si Chenzi na nasa tabi ko, ay nagulat ang ekspresyon. 164 ano ang ginagawa ni Liruyan? Noong nakaraang buhay, gusto ko siyang pakasalan, ngunit galit na galit siya sa akin. 165 sa buhay na ito, tinutulungan ko siyang makasama ang kanyang minamahal, ngunit siya naman ang nagsasalita ng pagpapakasal sa akin. Tanong ko, 166, hindi ba may gusto ka na? Wika ko ng tuwiran, at may kaunting pagkagulat na natuklasan. 167 na sa buhay na ito, nang marinig ko si Liruyan na nagsasabi ng pagpapakasal, walang pagbabago sa aking puso. 168 ngayon, totoo na hindi ko na siya gusto. Kinagat niya ang labi at sinabi, 169, hindi, siya lang. 170 nag-aatubiling nagsalita si Liruyan. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang dumating, 171, nakita ba ninyo ang aking brots? Si Shen Yuchu ay katatapos lang makipag-usap sa dalawang kakilala, 172 at papalapit sa akin at kay Chenzi. Ang ekspresyon sa mukha ni Liruyan ay medyo nanigas, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Shen Yuchu, 173 at mula kay Shen Yuchu patungo sa aking kurbata. Tanong ni Shen Yuchu, tama ba? 174 nakita rin ni Shen Yuchu si Liruyan sa harap ko, at ito ang sagot sa sinabi ni Shen Yuchu. 175 pagkatapos, dagdag pa niya, hindi ka naglagay ng brotse nang lumabas ka. Nagtaas ng kilay si Shen Yuchu, 176 iniabot ang kamay kay Liruyan, at sinabi, kumusta? 177 Liruyan, ako si Shen Yuchu, ang boss nilang dalawa. 178 walang masabi si Chenzi, alam mo ba talaga kung ano ang tawag sa partner? Nagreklamo si Chenzi sa tabi, 179 na ikinagalit ni Shen Yuchu at gusto niyang suntukin siya. Sakalang lumingon si Liruyan, nakita ang kurbata ni Chenzi, 180 parang may naisip at bahagyang huminga ng maluwag. Ikapitong kabanata 181 tanong ni Shen Yuchu, GJ, ano ito? 182 nang makita na umalis na si Liruyan, saka lumapit si Chenzi kasama si Shen Yuchu sa akin. 183 sabi ko, paano ko malalaman? Pero 184 ngayon ay hindi ka talaga naglagay ng brotse. Sabi ni Shen Yuchu, akala ko ba ikaw ay nasabit sa utang ng pag-ibig 185 at nahihirapan? Pumunta ako para tumulong, kaya lang hindi mo sinunod ang gusto ko. 186 pumikit ng palihim si Shen Yuchu. Sagot ni Chenzi, anong utang ng pag-ibig iyon? 187 si GJ ay may gusto kay Liruyan sa loob ng maraming taon, kalkulahin ko, mangay. 188 nang makita si Chenzi na nagpapanggap na nagbibilang ng daliri, napatawa si Shen Yuchu. 180 sabi ko, tama na, huwag ka nang magpakaarte. 190 wala ako dati kay Liruyan at wala rin sa hinaharap. Tinapik ko si Chenzi, 191 at saka seryosong sinabi, huwag kalimutan ang tunay na gagawin ngayon. Sabi ni Shen Yuchu, 172, iyong nasa gilid ay si Boss Feng, kaibigan ng aking tatay, 173 puntahan natin at kilalanin.
Itinuro ni Shen Yuchu ang tabi, tumayo rin kami ni Chen Zi, 174 at naglakad papunta roon. Ngunit malinaw na, kahit umiwas sa una, 175 hindi makaiwas sa pangalawa. Tapos na ang salusalo, katatapos lang naming ihatid si Shen Yuchu ni Chen Zi, 176 at tumawag na ang aking ina, Jiboda, tumawag ang iyong tiya, sabi, 177 si Yanyan ay walang matutuluyan, payagan mo siyang tumuloy sa iyo ng isang gabi. Alam ni ina na ayaw mo nang makasama si Yanyan, 178, ngunit anuman ang sabihin, si Yanyan ay pinalaki ko mula bata. Bumuntong hininga ang aking ina. 179 kami ay magkasamang lumaki ng maraming taon, at matagal na niyang itinuring si Liu Ruyan 200 na parang sariling anak. Ngayon kahit hindi ko na gusto, tila isang mapagmataas na prinsesa, noong nakaraang buhay, sa loob ng maraming taon, ako ang laging lumalapit sa kanya. Kapag maganda ang kalooban niya, tinatawag niya akong Jije, ngunit kapag masama ang kalooban, sulyap lamang ang ibinibigay, bilang senyales na napansin niya ako. Sa pagkakataong ito, papalapit siya na may ngiti sa mga mata, bihira iyon sa loob ng maraming taon. Si Liu Ruyan ay agad na gustong sumabit sa aking braso. Subalit ako ay kusang umiwas at lumihis ng bahagya. Nanigas ang kanyang ekspresyon. Parang hindi niya inaasahan na ganoon ang gagawin ko sa kanya. Nang muli niya akong tingnan, namumula na ang kanyang mga mata. Hoy, Yanyan! Napansin ni Chen Zi ang bahagyang hindi komportableng sitwasyon, kaya siya ay lumapit upang batiin si Liu Ruyan. Siya at ako ay matagal nang magkaibigan, kaya tinatawag din niya si Liu Ruyan na Yanyan. Hindi pinansin ni Liu Ruyan si Chen Zi. Bagkus ay patuloy na tumitig sa akin tulad ng dati. Nagtanong ako, Yanyan, may kailangan ka ba? Napabuntong hininga ako sa isip, ayaw kong maging masyadong matigas ang sitwasyon, kaya napilitan akong magtanong. Nang marinig niyang nagsalita ako, saka lamang siya umatras ng isang hakbang, lumayo ng kaunti sa akin. Nakayuko siyang nagtanong, Jije, maaari ka bang bumalik para pakasalan ako? Pagkasabi niya nito, hindi lamang ako ang nagulantang, pati si Chen Zi na nasa tabi ko ay nagtatakang nakatingin. Ano ang ginagawa ni Liu Ruyan? Noong nakaraang buhay, gusto ko siyang pakasalan, ngunit galit na galit siya sa akin. Sa pagkakataong ito, binigyan ko siya ng pagkakataong makasama ang kanyang iniibig, ngunit siya naman ang nagsasalita tungkol sa pagpapakasal sa akin. Nagtanong ako, hindi ba may mahal ka ng tao? Tapat kong sinabi at may pagtatakang natuklasan. Nasa pagkakataong ito, nang marinig ko ang salitang kasal mula kay Liu Ruyan, wala akong naramdamang pagbabago sa aking puso. Tila ngayon talagang hindi ko na siya mahal. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, hindi siya ay gay. Nag-aalangan si Liu Ruyan na magsalita. Sa sandaling iyon, may pamilyar na boses ang dumating. Nakita ba ninyo ang aking brotsa? Si Shen Yuchu ay katatapos lamang makipag-usap sa dalawang kakilala. At patungo na sa amin ni Chen Zi. Nanigas ang ekspresyon ni Liu Ruyan, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Shen Yuchu. At mula kay Shen Yuchu ay bumalik sa aking kurbata. Nagtanong si Shen Yuchu, tama ba? Siyempre, nakita rin ni Shen Yuchu si Liu Ruyan sa harapan ko, at ito ang sagot niya kay Shen Yuchu. Pagkatapos ay nagdagdag siya, hindi ka nagsuot ng brotsa nang lumabas ka. Napangiwi si Shen Yuchu. Inalay ang kanyang kamay kay Liu Ruyan at sinabi, kumusta ka? Liu Ruyan, ako si Shen Yuchu, ang boss nilang dalawa. Walang masabi si Chen Zi, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng kasosyo? Bulong ni Chen Zi sa tabi. Na ikinagalit ni Shen Yuchu kaya gusto niyang lapitan at paluin siya. Noon lang lumingon si Liu Ruyan at nakita ang kurbata ni Chen Zi. Para bang may naalala, bahagyang napabuntong hininga. Kabanata 7. Tinanong ni Shen Yuchu, Jije, ano ito? Nang makita si Liu Ruyan na umalis, saka si Chen Zi at Shen Yuchu ay lumapit sa akin. Sabi ko, paano ko malalaman? Pero, wala ka namang brooch ngayon. Sabi ni Shen Yuchu, akala ko kasi ay nasangkot ka sa utang ng pag-ibigan. Nakulong ka ba? Tinulungan kita, bakit hindi ka sumunod sa akin? Pumikit ng palihim si Shen Yuchu. Sumagot si Chen Zi, ano yung utang ng pag-ibigan? Si JJ ay may gusto kay Liu Ruyan ng maraming taon, kalkulahin ko, mga. Nang makita si Chen Zi na nagpapanggap na nagbibilang ng mga daliri, napatawa si Shen Yuchu. Sabi ko, tama na, huwag na kang magpakaarte. Wala ako at si Liu Ruyan dati, at wala na sa hinaharap. Pinapat ko si Chen Zi. Pagkatapos ay seryosong sinabi, huwag kalimutan ang tunay na gawain ngayon. Sabi ni Shen Yuchu. Iyon si Boss Feng, kaibigan ng tatay ko. Lumapit at makilala. Itinuro ni Shen Yuchu ang tabi, tumayo rin kami ni Chen Zi. Naglakad patungo roon. Ngunit malinaw naman, nakataka sa araw ng bagong buwan. Ngunit hindi makakataka sa ika-15. Natapos ang handaan, kababalik lang namin ni Chen Zi paghatid kay Shen Yuchu. At tumawag na ang ina, Jiboda, tumawag ang iyong tiyahin at sinabi.
Si Yanyan ay walang mapuntahan, hayaan mo siyang tumuloy sa iyo ng isang gabi. Alam ni Mama na ayaw mo nang kasama si Yanyan. Ngunit kahit na si Yanyan ay pinalaki ko na parang anak ko. Bumuntong hininga ang ina. Kaming dalawa ay lumaki ng magkasama sa maraming taon, matagal na niyang itinuring si Liu Ruyan bilang sariling anak. Ngayon kahit hindi ko na gusto si Liu Ruyan, hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Sabi ko, magpadala ka ng lokasyon, susunduin ko siya. Ang kontak ni Liu Ruyan ay nablock ko na, at ngayon ay ayaw ko nang idagdag muli sa pamamagitan ng bagay na ito. Kami ni Chen Zi ay sumundo kay Liu Ruyan sa baba ng isang hotel, suot pa niya ang gown mula sa dinner. Parang malamig, niyayakap niya ang sarili at pinapahid ang mga braso. Nang iparada ni Chen Zi ang sasakyan sa harap niya. Hindi pa siya nakakareact, bahagyang kumunot ang noo, kaya binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Tulad ng dati, inanyayahan ko siyang sumakay. Sinabi ni Liu Ruyan, Kuya Ji, bakit ka nagdadala ng ganitong sasakyan? Ang tono ay may sama ng loob at kaunting pag-ayaw. Si Chen Zi na nakangiti pa at nag-aabot ng kumot ay biglang tumigil, at ang ngiti ay unti-unting nawala. Noong nakaraang buhay, hindi ako nagnegosyo, at si Liu Ruyan naman ay laging mukhang handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Wala akong pagkakataon na malaman na pinapansin pa niya ang mga bagay na ito. Si Liu Ruyan ay tila napansin. Ang ekspresyon ni Chen Zi, pinisil ang labi, tila may sasabihin. Pero hindi makapagsalita. Nagtanong ako, hindi ba nasa hotel ka na? Bakit pupunta ka pa sa akin? Sumulyap ako sa hotel sa tabi, mukhang inayos ng pamilya Liu. Sabi niya, noong una, kapag lumalabas kami, magkasama ang dalawang pamilya, at lagi kang nasa tabi ko. Ngayon, mag-isa akong nakatira sa hotel, medyo natatakot ako. Inabot ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at hinawakan ang isang sulok ng damit ko. Inalog ng 2 beses, ang boses ay may kaunting hagulgol. Nagtanong ako, kung gayon, bakit ka pumunta dito mag-isa? Sabi niya, pumunta ako para hanapin ka. Mukhang sinabi pa rin ng nanay ko kay Liu Ruyan kung saan ako pupunta. Bumuntong hininga ako. Liu Ruyan, alam ko na may minamahal ka. Ngayong umalis na ako, pwede kang makasama siya. Sabi niya, pagkaalis mo, sinimulan na akong ipakasal ng tatay ko. Ang mga salitang ito ni Liu Ruyan ay nagulat sa akin. Sa mahabang panahon, si Liu Ruyan sa pamilya Liu ay pinalaki bilang isang maliit na prinsesa. Bakit bigla siyang pinapakasal? Sa pag-isip nito, bigla kong naunawaan kung bakit si Liu Ruyan ngayong makita ako ay gustong pakasalan ako. Ito pala ay dahil itinuturing niya akong huling pag-asa. Sumimangot ako at sinabi, dati kong gusto ka, ngunit hindi ibig sabihin na handa akong pakasalan ang isang taong hindi naman ako mahal. Ang sakit ng nakaraang buhay ay nasa isip ko pa. Tayo ay parang apoy at tubig na hindi magkasundo. Paano ko hahayaan na mangyari muli iyon? Sabi niya, hindi ganoon, Kuya Ji. Mahal kita, paliwanag ni Liu Ruyan na medyo nagugulumihanan. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ito ay lalo akong naguluhan. Noong nakaraang buhay, si Liu Ruyan ay sobrang mahal ang lalaking iyon. Sa buhay na ito, paano siya nagbago ng ganito kabilis? Hindi lang nagbago, kundi hinabol pa ako para sabihing mahal niya ako. Sa nakaraang buhay, dahil sa lalaking iyon, kinamuhian niya ako sa loob ng 6 na taon. Baka siya rin ay nabuhay muli. Parang nahulaan ang iniisip ko, naglinis ng lalamunan si Liu Ruyan at sinabi, sa basurahan. Nakita ko ang album na ginawa mo para sa akin. Ganoon niya, medyo nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko, ang dahilan kung bakit nasa basurahan ito, alam mo naman siguro. Si Liu Ruyan ay binabalot ang sarili sa kumot, nang marinig ang sinabi ko, natigilan ang kilos. Malalaking patak ng luha ang bumagsak. Inabutan ko siya ng ilang tissue at tinakpan siya ng kumot. Kung siya rin ay nabuhay muli, mas mabuti nang sabihin ng direkta ang ilang bagay. Sabi ko, yan dahil alam mo na ang lahat ng ito. Dapat din maintindihan mo na hindi kita pinilit kailanman. Ngayon na may pagkakataon na ulitin. Huwag mo na akong kamuhian at huwag mo akong ituring na huling pag-asa. Si Liu Ruyan ay humihikbi. Nakaupo ako sa tabi niya. Ang mga eksena ng nakaraang buhay ay dumaan sa isip ko. Si Liu Ruyan na malamig na pinalayas ako sa kanyang silid tulugan. Ang hysterical na pagtatanong ni Liu Ruyan kung bakit ko inalis ang kanyang minamahal sa engagement party ni Liu Ruyan. Ang mga titig na hindi kailanman huminto para sa akin. Ang pagbabago ni Liu Ruyan kapag kailangan niya ang tulong ko. Si Liu Ruyan ay isang maliit na batang babae pa. Na nagsabing papakasalan niya ako, ang unang pagkikita namin ni Liu Ruyan, nakatayo sa ilalim ng puno ng peach blossom. Isang sandali at mumiti sa akin. Lahat ng ito ay ang pagmamahal ko kay Liu Ruyan. Ang ebidensya ng 18 taon at ang sakit ng 6 na taon na mahirap balikan. Kuya Ji, ang liwanag ng post ng ilaw ay dumadaloy sa bintana ng sasakyan. Hindi ko makita ng maayos ang profile ni Liu Ruyan, ngunit alam ko. Siya ay umiiyak pa. Sabi ko, huwag ka nang umiyak, Liu Ruyan. Natahimik ako sandali.
Pagkatapos ay sinabi ko, sa pagkakataong ito, huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Dumating na ang sasakyan. Si Chen Zi ay bahagyang umubo at sinabi, uuna na ako. Sabi ko, bigyan mo siya ng silid na matutuluyan, bukas ng umaga maghanap ka ng maghahatid sa kanya pauwi. Pinutol ko ang sinasabi ni Chen Zi. Nauna akong nagbukas ng pinto at bumaba. May ilan pang gawain para sa akin ngayon. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan ng pulong bukas, at kailangan ding hanapin ang supplier. Tungkol kay Liruyan, kung gusto niya, maaari pa rin siyang tulad ng dati. Makipagtagpo ng lihim sa kanyang minamahal, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kinalaman sa akin. Kabanata 8. Si Liruyan ay hindi na naghanap sa akin, ngunit si Chen Zi ay minsang nabanggit na si Liruyan ay nagpakasal na sa kanyang minamahal. Parang may nangyaring gulo sa gitna, pero wala na akong pakialam. Ang kumpanya ay umuunlad. Kahit medyo abala, napakasaya naman. Si Chen Zi at Shen Yuchu ay laging nag-aasaran. Ngunit sa trabaho, sila ay magkasundo. Kapag nakikita ko ang mga pink na bula sa pagitan nila, tila may bigla akong naunawaan. Noong tanghali kumakain, samantalang si Shen Yuchu ay kumuha ng pagkain, palihim kong tinanong si Chen Zi. Gusto mo ba si Shen Yuchu? Ang batang iyon ay tila nabulunan sa aking sinabi, nauutal at hindi makapagsalita ng maayos. Sinabi ko, sige, alam na ni Kuya. May pagkakataon na itanong ko para sayo. Nang marinig ito ni Chen Zi, namula ang kanyang mga tainga. Nakita ito ni Shen Yuchu na kagagaling lang sa pagkuha ng pagkain. Siya ay nagtanong, oy, anong ginawa ni Chen Zi na may konsensya? Namumula ang mga tainga. Si Chen Zi na karaniwang hindi sumusuko kapag inaasar. Sa pagkakataong ito ay hindi makapagsalita, tanging yumuyuko at kumakain, walang sagot. Si Shen Yuchu ay nasasabik. Siya ay nagtanong, Kuya Ji, anong nangyari sa kanya? Sinabi ko, nag-iisip ng pag-ibig. Ngunit hehe, si Chen Zi ay nabulunan sa sinabi ko. Si Shen Yuchu ay nagulat din, nag-abot ng tubig at hinampas ang likod. Nang makita ko ang kanilang interaksyon, naunawaan ko na sila ay masayang magkaaway. Hindi na kailangan ang aking tulong. Lumipas ang kalahating taon, at ang kumpanya ay unti-unting pumasok sa tamang landas. Ilang beses na naharap sa problema, lahat ay nalutas. Sa piging ng tagumpay, si Chen Zi ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig kay Shen Yuchu. Si Chen Zi, na karaniwang mukhang pabaya, ay may dalang malaking bokwet. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Shen Yuchu ay ngumiti at tinanggap ang bulaklak, tulad ng dati. Tinulak ang kanyang balikat, pagkatapos ay nagyakapan sila. Ito ang tunay na pag-ibig. Sa aking isipan, ang pag-ibig ay dapat ganito, hindi dapat gaya ng dati kong sapilitang pag-ibig sa nakaraang buhay. Nagkasakitan, nagkasawaan sa isa't isa, ang dalawang ito ay nagtagal. Kaya't ibinaling nila ang tingin sa akin. Sinabi ni Chen Zi, Brother Jai, paano ang naging girlfriend na ipinakilala sa iyo ni Yuchu? Si Shen Yuchu ay sumagot na, Brother Jai, mayroon akong matalik na kaibigan, matalino at maganda. Nang makitang hindi ako sumasagot, hinila ni Chen Zi ang upuan at umupo sa tabi ko. Sinabi ni Chen Zi, Brother Jai, hindi ko lubos na alam ang tungkol sa iyo at kay Liruyan, ngunit ang tao ay laging dapat tumingin sa hinaharap. Sumagot si Shen Yuchu, nga, Brother Jai. Hindi mo ba talaga gustong mag-isa sa buhay? Sa pagmamasid sa kanilang dalawang pag-uusap, biglang lumambot ang aking puso. Kahit na hindi ko na inisip ang magmahal muli, sa kanilang dalawang anyo, tila maganda rin ang magkaroon ng minamahal. Kaya sinabi ko, sige, bahala na kayo rito. Tinapik ko ang balikat ng dalawang nasa harapan ko. Lahat ay iba na sa nakaraang buhay, ngunit araw-araw ay masaya ako. Hanggang sa muling lumitaw si Liruyan sa harapan ko. Ika-9 na kabanata. Sinabi ni Chen Zi. Nakita ko siya sa harap ng kumpanya. Nahihiyang sabi ni Chen Zi. Bumaba siya upang bumili ng paboritong maliit na cake ni Shen Yuchu. Ngunit nakita niya sa baba si Liruyan na hinaharang ng resepsyonista. Hindi siya maaaring magpanggap na hindi siya kilala. Siyempre naintindihan ko. Sa puntong ito, napabuntong hininga si Chen Zi. Isinara ang pinto ng opisina at lumabas. Saka ko lamang ibinaling ang tingin kay Liruyan. Nakasuot siya ng puting damit, may mansa ang kanyang sapatos. Matagal ko na siyang hindi nakita. Medyo pumayat pa siya. Nang makita niya ako, bahagyang itinaas niya ang kanyang likod. Sinabi niya, marahil ay natuklasan ko na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin noong nakaraang buhay. Ay kontrolado pala ng kanyang minamahal. Marahil noong ako ay namamatay sa nakaraang buhay, lihim akong umaasa na matutuklasan niya na nagkakamali siya sa akin. At nagsisi o nagkasala. Ngunit sa buhay na ito, wala na talaga akong pakialam. Hinimas ko ang aking kilay at sinabi, ang lahat ng ginawa ko para sa iyo noon ay kusang loob ko. Tapos na ang lahat ngayon. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Kahit na kailangan mong humingi ng tawad. Hindi para sa akin ngayon, kundi para sa dating ako na namatay noong nakaraang buhay, nang marinig ko ito. Nanginginig ang kamay ni Liruyan na tinakpan ang mukha.
Nanginginig ang boses niyang sinabi, kasalanan ko lahat. Ngayon ko lang napagtanto, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas at isang boses ng babae ang nagsabi. Gusto kong kumain ng inihaw na karne ngayong hapon, hindi pa nakikita ang tao, naririnig na ang boses. Ito ang aking kasintahang si Yu Wei, na siya ring matalik na kaibigan ni Shen Yuchu. Siya ay mabait, kaibig-ibig, matalino. Higit sa lahat, mahal niya ako at mahal ko rin siya. Nagkakilala kami pagkaraan ng 6 na buwan at naging magkasintahan. Tulad ng ordinaryong magkasintahan, sabay kaming kumakain, nag-uusap. Dahil din sa kanya, napagtanto ko na ang isang mabuting relasyon ay talagang nagbibigay ng lakas sa isang tao. Sumagot ako. Sige, alam ko ang isang masarap na kainan. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko napigilang umiti ang aking labi. Nang makita ko ang tingin ni Liu Ruyan na lumilipat sa akin, tumayo rin ako. Lumapit ako sa tabi niya at ipinakilala siya. Sinabi ko, ito ang aking kasintahan, si Yu Wei. Sinabi ni Yu Wei, kamusta, gusto mo bang sumabay kumain sa amin? Mula sa malayo ka pa nang galing. Pagod ka ba? Nagulat si Liu Ruyan, tumingin sa akin na tila may pag-aalinlangan kay Yu Wei. Bakit niya alam na galing sa malayo ako? Umiti ako, naintindihan ko. Tumingin ako sa batang babae sa tabi ko. Ang kanyang mga mata, tulad ng sa akin, ay puno ng kaligayahang ngiti. Tinanong ni Liu Ruyan, maaari ba akong makipag-usap ng pribado kay Jije? Hindi ko inaasahan na sasabihin yon ni Liu Ruyan. Pero sa tingin ko, wala naman akong sasabihin na kailangang itago sa aking kasintahan. Kaya sinabi ko, ano ang gusto mong sabihin? Diretso lang. Ngunit sa susunod na segundo. Nang maisara ang pinto, tumingin si Liu Ruyan sa akin. Humihikbi siyang nagsabi, mahal kita, Jije. Matapos kang mamatay noong nakaraang buhay. Noon ko lang napagtanto na mahal kita. Sa buhay na ito, naisip ko. Dahil hindi mo na ako gusto, kaya sumama ako sa kanya. Ngunit, ang batang babae sa harap ko ay hindi na mapigilang humikbi. Noong nakaraang buhay, kapag nakaharap niya ako, laging mabigat ang mukha. Sa buhay na ito, tila walang katapusang luha ang kanyang iyak. Bumuntong hininga ako. Sinabi ko, hindi mo pa ba naintindihan? Hindi mo ako mahal. Nakasanayan mo lang na nasa tabi mo ako, na pinapakitaan kita ng kabutihan, na mahal kita. Itinanggi niya, hindi ganoon. Nagkamali ako sa'yo. Ngayon, Liu Ruyan, may mahal na akong iba. Naranasan ko na rin ang isang mabuting relasyon, kung gaano ito nagpapasaya sa isang tao. Dapat mo rin akong tularan. Liu Ruyan, sa buhay na ito, nais ko ring maging masaya ka. Hindi na nagsalita si Liu Ruyan. Tanging mahinang paghikbi ang naririnig. Binigyan ko siya ng ilang pirasong tissue. Tanong ko, kailangan ko bang maghanap ng tao na maghatid sa iyo pauwi? Hindi pa rin nagsasalita si Liu Ruyan. Sinabi ko, magpahinga ka muna rito. Maya-maya ay may darating na maghahatid sa iyo pauwi. Paalam. Liu Ruyan, binuksan ko ang pinto ng opisina. Si Yu Wei ay nakaupo. Sa kabilang opisina ni Shen Yuchu. Pumunta ako sa pintuan ng opisina ni Shen Yuchu. Si Chen Zi ay kasalo niya sa isang maliit na cake. At si Yu Wei, nang marinig ang ingay, umikot ang upuan at mumiti sa akin. Ang huling sinag ng araw ay gumuhit ng linya sa sahig. Sumunod ako sa linyang iyon para mahawakan ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ko kay Yu Wei ay maselan at maganda. Siya ay isang matalinong batang babae. Ang araw ay bumagsak sa kanyang mukha. Inilahad ko ang aking kamay at hinawakan siya. Bigla siyang tumingin sa akin at nagtanong, kumusta ang usapan niyo? Walang gaanong usapan, sagot ko ng mahina. Ang mga nakaraang bagay ay lumipas na. Hindi sinasadya, maraming eksena ang pumasok sa isip ko. Ang mga alaalang iyon ay parang nasa harapan, pero parang usok na biglang nawala. Lumubog ang araw. Muli, isang hangin ang dumating. Bumalik sa kumpanya, sinabi sa akin ng bantay. May isang lalaking medyo gwapo ang dumating at kinuha si Liu Ruyan. Tumango ako. Naiintindihan ko. Ang gwapong lalaki, syempre, ay si Iten Cheng. Siya ang naging tinik sa pagitan namin ni Liu Ruyan. At ang tinik na iyon ang nagdulot ng pagkasira ng aming relasyon, ang magkaibigan mula pagkabata. Ang batang babae na mula pagkabata ay sumusunod sa akin, na tinatawag akong Jije. Ang batang babae na sumisigaw ng Jije ay napupuot sa akin sa loob ng 6 na taon. Hindi ko alam noong araw ng aking kamatayan. Sa higaan ng ospital, kung mailuha man si Liu Ruyan para sa akin, nawala ako sa sarili ko saglit. Dumating ako sa harap ng computer, biglang may inatas na overtime na trabaho. Mabilis ang pag-unlad ng kumpanya namin ngayon. May isang proyekto na kailangan naming gumawa ng proposal. Para sa unang bersyon ng proposal. Halos nasiyahan na ang kabilang partido. Kung magtatagumpay ito, tataas muli ang antas ng aming kumpanya. Habang abala ako, biglang tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang caller Yi. Si Liu Yanru ang tumatawag. Sa oras na ito, dapat nakarating na si Liu Yanru sa kanyang destinasyon.
Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang boses ni Liu Yanru, Brother Jai. Kami. Ang kanyang boses ay may pag-iyak, ramdam ko ang kanyang emosyon ngayon. Marahil ay hindi maganda, ngunit hindi ko rin siya mapakalma. Tanong ko, nakarating ka na ba? Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Sabi niya, nakarating na ako, Brother Jai. Nag-engage na kami ni Itosei. Siya ang sumundo sa akin ngayon, pupunta kami sa bahay nila. Mahina niyang sabi. Sabi ko, sana maging masaya ka. Pagkasabi ko nito, tumahimik siya sa kabilang linya. Ito ay isang mahabang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Mga 1 minuto ang lumipas, narinig ko sa telepono. Ang tunog ng paghikbi. Umiiyak siya ng sobra, ngunit ako at siya ay matagal nang magkatulad na linya. Marahil hindi na magtatagpo muli. Ibinaba ko ang tawag at muling hinarangan ang contact ni Liu Yanru. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang ugnayan sa pagitan namin at para igalang ang aking kasintahan na si Yu Yuwei. Sa nakaraang buhay, dumanas ako ng abnormal na relasyon at kasal, lubos kong nauunawaan ang sakit. Nadulot ng ganitong relasyon, kaya ayaw kong bigyan si Yu Yuwei ng anumang hindi patas na pagtrato. Mga 3:00 ng umaga ko natapos ang proposal. Nag-inat ako at nagtungo sa bahay. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Suzhou, may matatag na karera na. At payapa na ang aking puso dito. Bumili ako ng sarili kong malaking bahay at nag-alaga ng 2 pusa. Ang isa ay si Ehyu, ang isa ay si Xiaohua, sila rin ay magkababata. Lumaki sila sa bahay na binili ko. Si Ehyu ay kuya, si Xiaohua ay nakababatang kapatid. Minsan nag-aaway sila, ngunit mas madalas ay masaya sila. Karamihan ng pagkabata namin ni Liu Yanru ay masaya, ngunit nang magsama kami, nagalit siya sa akin sa loob ng 6 na taon. Ngayon, mas maayos ang relasyon namin ni Yu Yuwei. Nagpainit ako ng gatas. Ininom ito at nagplanong matulog. Ang 2 pusa ay tumakbo papalapit sa akin. Kinuskos ang aking braso. Pagkatapos uminom ng gatas at maghilamos. Nakatulog ako ng mahimbing. Sino ang mag-akala, kinabukasan ay nagising ako sa tunog ng telepono. Tiningnan ko ang caller ID, si Chen Zi ang tumatawag. Ang kanyang tono ay medyo nag-aalala. Brother Jai, may problema, may nangyaring aksidente. Ang boses ni Chen Zi ay nagpamulat sa akin agad. Anong aksidente? Sabi niya, naagaw ang order ng ating kumpanya. Medyo mabilis ang kanyang boses. Pagkatapos marinig, kumunot ang aking noo, naagaw. Medyo nagulat din ako. Para sa order na ito, matagal kaming nagsumikap ang proposal. Ay binago ng ilang beses. At kagabi, nakatanggap pa ako ng tawag mula sa responsable ng kabilang partido na nagsabing, may mga bagay na kailangan pang baguhin. Agad akong tumugon, isinama ko muna si Yu Yuwei pauwi. At agad na nagtrabaho para baguhin ang proposal. Inakala ko. Pagkagising ko, matagumpay na naming mapipirmahan ang kontrata. Malaki ang halaga ng negosyong ito. May 3 yugto, nagkakahalaga ng 50 milyon. Kung magtatagumpay, matatapos na ang 2 bahagi ng taunang target ng aming kumpanya. Ngunit sino ang mag-akala na agaw ito ng iba? Pinaalalahanan ko si Chen Zi. Magdahan-dahan ka, huwag mag-alala, dahil walang silbi ang pagmamadali sa ganitong sitwasyon. Sa aking pagpapatahimik, huminahon na ang emosyon ni Chen Zi. Brother Jai, hindi ko pa alam ang eksaktong sitwasyon ngayon, ang alam ko lang ay isang kumpanya na tinatawag na yun yan. Ang naagaw ang order natin. Naiintindihan ko. Alamin mo muna kung anong background ng kumpanyang iyon, darating ako agad sa opisina. Anumang bagay, mag-usap tayo ng personal. May kaguluhan sa aking puso. Para sa order na ito, ilang buwan kaming nagtrabaho, naglaan ng malaking pagsisikap, at ngayon ay sinabing naagaw ito. Naagaw na nga, sino ba namang matutuwa dyan, ano? Sumagot si Chen Zi, pinatay ang tawag, mabilis akong bumangon. Nagmamadaling naghilamos at nag-ayos, patungo na sa kumpanya, habang nasa daan ay bulong ko. Kumpanyang yan yun, ang kumpanyang ito kaya ay may kaugnayan kay Liu Ruyan. Pagdating sa kumpanya, mabilis akong pumasok, naroon na sina Chen Zi at Shen Yuchu. Naroon din ang ilan sa mga pangunahing pinuno ng kumpanya. Naalala ko, tumango sa akin si Shen Yuchu bilang pakikitungo, bahagyang nangunot ang noo ni Shen Yuchu. Halata namang seryoso ang pangyayaring ito, ang iba pang empleyado ng kumpanya. Ang mga tingin ay napapadpad dito sa amin, ayaw kong maapektuhan ang trabaho ng lahat dahil sa bagay na ito. Sinabi ko, sa conference room na lang tayo, nakarating na kami sa conference room. Hinarap ko ang lahat, ang mga tingin ng lahat ay nasa akin din. Ngunit tila may kabigatan ang loob ng bawat isa, si Chen Zi naman ay diretsyo ang pagkatao. Agad siyang tumayo at nagsabi, Kuya G, ang kumpanyang ito na yan yun. Ang nasa likod nito ay si Ito City ang katipan ni Liu Ruyan. Dito na huminto si Chen Zi, ang ibig niyang sabihin ay itong kumpanyang tinatawag na yan yun.
Tiyak na may kaugnayan din kay Liruyan, ngunit dahil sa pagtingin sa akin, hindi na niya itinuloy. Nakita kong nahihirapan si Chenzi, sinabi ko, magpatuloy ka. Nang makita akong ganito ang sinabi, nag-alinlangan si Chenzi, Kuya G. Sa tingin mo, may kinalaman ba ito kay Liruyan? Nitong mga nakaraang araw, laging pumupunta si Liruyan sa ating kumpanya. Tugon ko, malamang ay hindi, wala naman tayong gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya, itong order na ito ay tanging ang mga nasa loob ng kumpanya lamang ang nakakaalam. Hindi ko rin ito sinabi sa mga tagalabas, lalong hindi ko ito sinabi kay Liruyan, ang ilang pangunahing impormasyon ay aking isinalaysay, habang pinakikinggan nila ang aking sinabi, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kuya G, binawi ang hindi natapos na kalahati ng kanyang sasabihin, sinabi sa akin ni Chenzi. Kuya G, pasensya na, nandidiri lang ako sa kanyang mga kalokohan at walang hiyang gawain, na lang ako, naiintindihan ko ang sinabi ni Chenzi. Hindi lang siya, wala rin akong magandang impresyon kay Ito City, ang mga salita ni Chenzi. Marahil ay masakit pakinggan, ngunit sa totoo lang ay halos siyang katotohanan sa nakaraang buhay. Ginamit niya ang maruruming paraan upang agawin ang puso ni Liruyan mula sa akin, sa buhay na ito. Muli niya namang inagaw ang aking negosyo, halos maisip ko na ang aksidenteng nangyari sa akin noong nakaraang buhay ay siya rin ang nag-ayos. Biglang napailing si Shen Yuchu kay Chenzi at sinabi, kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay kung paano haharapin ito sa mahigit 1 taon na ito. Si Shen Yuchu ay dumaan na sa maraming unos sa kanyang karera, at ngayon ay naging isang bihasang profesional na. Si Chenzi naman sa harap ng pagsaway ni Shen Yuchu ay wala na ring masabi, ang iba pang pangunahing pinuno ng kumpanya ay mga nakaumbak na lamang. Walang sinasabi, ang problema ngayon ay wala na sa atin, maayos naman ang aming pakikipag-ugnayan sa kabilang kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, nang makita kong walang nagsasalita, ako na ang nagsabi. Presidenteng Shen, si Presidenteng Shen ay manatili, ang iba ay maaari nang bumalik sa kani-kanilang trabaho. Sumagot ang iba at tumayo na upang lumabas, ang aking tingin naman ay napunta kina Shen Yuchu at Chenzi. Para sa kumpanyang ito, marami na kaming sakripisyo naming tatlo. Ang kumpanya ay mayroon na ngayong ganitong tagumpay. Ay hindi mapaghihiwalay sa aming pagsisikap, ngayon ay nasa isa't isa na ang dalawa, ang lahat ay tila patungo sa magandang direksyon. Ngunit hindi inaasahan na may biglang problemang lilitaw, tiningnan ko si Shen Yuchu at sinabi, Yuchu, kayong dalawa ni Chenzi ay magsiyasat muna ng maayos, alamin kung mayroon bang traitor sa loob ng ating kumpanya, at saka imbestigahan din ng mabuti ang tungkol sa kumpanyang yan. Pupunta ako upang makipagkita kay General Manager Wang ng kabilang kumpanya, sige, Kuya G. Sinabi ni Shen Yuchu, sinabi rin sa akin ni Chenzi, huwag kang mag-alala. Kuya G, bahala na kami sa bahay. Nang makitang ganoon ang sinabi ng dalawa, ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at lumabas na, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si General Manager Wang. Ngunit paulit-ulit na walang sumasagot, bagamat tumutunog ang tawag. Ay hindi ito pinindot upang sagutin, ang posibleng dahilan nito ay sadyang ayaw sumagot ng kausap. O kaya'y nasa meeting siya at hindi dala ang kanyang telepono sa ganitong sitwasyon ngayon. Sa tingin ko, mas malamang ang unang posibilidad. Sinasadya niyang hindi sagutin ang tawag. Mukhang maliit na lang ang pag-asa para maayos pa ito. Pero kahit na ano, sa tingin ko kailangan ko pa ring subukan. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, tumungo ako sa kumpanya ni Presidente Wang. Pagpasok ko, hinarang ako ng receptionist. Tinanong ako ng receptionist kung sino ang hinahanap ko. Sinabi ko ng totoo. Susunod, tinanong niya kung may paunang appointment ako. Sinabi ko ring wala akong appointment, pero may importante akong dapat pag-usapan kay Presidente Wang. Narinig ng receptionist ang sinabi ko. Umiti siya ng propesyonal at sinabi, pasensya na, sir. Kung walang appointment, hindi mo makikita si Presidente Wang. Mangyaring mag-schedule muna bago bumalik. Nang marinig ko ito mula sa receptionist, biglang nanlumo ang puso ko. Malaki ang posibilidad na itong proyekto na pinaghirapan namin sa loob ng 2 buwan ay masasayang. Ito ay sama-samang pagsisikap ng buong kumpanya namin. Kahit isang kislap ng pag-asa lang, hindi ko ito madaling susukuan. Hindi ako pumasok sa kumpanya. Sa labas na lang ako naghintay. Mula umaga hanggang hapon, sa wakas ay nakita ko si Presidente Wang. Nakabihis siya ng maayos na suit, pababa mula sa itaas. Mga 40 taong gulang siya, pero wala siyang malaking tiyan. Mukhang maganda ang kanyang pangangatawan. Nang makita ko siya, walang pag-aatubili. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Presidente Wang, maaari ba tayong makipag-usap? Tumingin sa akin si Presidente Wang. Ang 2 taong kasama niya ay mabilis akong hinarang. Sinubukan kong sumiksik pero hinadlangan ako ng 2 iyon. Sinabi ni Presidente Wang, hayaan niyo siyang lumapit.
Sa kanyang utos, hindi na sila nangahas na humarang pa. Pinayagan nila akong lumapit. Dumating ako sa harapan ni Presidente Wang. Presidente Wang, napag-isipan mo na ba ang proposal na ipinadala ko kagabi? May hindi ka ba nagustuhan? Sinabi niya, ang iyong proposal, sa kabuuan, walang malaking problema. Ngunit hindi ko na maibibigay sa iyo ang kontratang ito. Pasensya na, Yinrejay. Parang may bahid ng paghingi ng tawad sa kanyang tono. Itinanong ko, ano ang dahilan ng pagtanggi niyo? Hindi ko nasasabihin ang dahilan. Sa madaling salita, hindi naman dahil sa hindi maganda ang inyong proposal. Habang nagsasalita si Presidente Wang, tumingin siya sa akin. Pasensya na. LJ, may dadaluhan akong hapunan. Mauuna na ako. Sinabi ito ni Presidente Wang at mabilis na umalis. Tiningnan ko ang kanyang likuran. Sandali akong nawala sa sarili. Pagbalik ng diwa, alam kong walang silbi ang manatili pa rito. Umalis ako sa kumpanya ni Presidente Wang at tumungo sa sarili naming kumpanya. Pagdating sa lugar, tinawag ko sina Shen Yuchu at Chen Zi para magpulong. Simple lang ang laman ng pulong. Ikinuwento ko ang nangyari. Una, sinabi ko sa kanila na ang kontratang ito. Malamang ay hindi natin makukuha. Pangalawa, maganda naman ang ating proposal. Tignan natin kung makakahanap tayo ng ibang kumpanya na may parehong uri para makipagtulungan. Sana hindi masayang ang pagsisikap ng lahat. Narinig ni Chen Zi ang sinabi ko at sumagot, sige. Brother Jai, wala ring tutol si Shen Yuchu. Sinabi niya, ako na ang bahala mag-ayos. Pagkaalis ni Shen Yuchu, kinausap ako ni Chen Zi. Brother Jai, alam ko na kung bakit ninakaw ang kontrata natin. Seryoso ang mukha ni Chen Zi. Nang marinig ito, bigla ko siyang tiningnan. Bakit? Sinabi niya, nag-imbestiga ako ng mabuti kanina. Walang pera ang pamilya ng taong iyon. Ang kumpanyang pinatatakbo niya ay pinunduhan ng pamilya Liu. Taya ko, kinuha niya ang kontrata sa tulong ng koneksyon ng pamilya Liu, sabi ni Chen Zi hanggang dito. Tumigil siya ng ilang segundo. Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan. Nakita ko ito at hindi napigilang sabihin, Chen Zi, kailan ka pa naging ganito kabagal? Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Sinabi ni Chen Zi, ang bagay na ito ay may kinalaman pa rin kay Liu Ruyan. Sa tingin mo, magagalit ba siya dahil sa pag-ibig at sadyang gaganti sa'yo? Tiningnan ko si Chen Zi. Hindi ganito kasimple ang relasyon namin ni Liu Ruyan. Pareho kong nabuhay muli. Alam ko ang kanyang nakaraan at alam din niya ang akin. Noong nakaraang buhay, nagpakasal kami. Sa buhay na ito, hindi kami magkasintahan, lalo na mag-asawa. Kami ay bumalik sa simula sa estado ng pagkakakilala. Ngunit sa ngayon, hindi ko na nais pang lumapit kay Liu Ruyan. Ayaw ko nang maulit ang mga pagkakamali. Sa kabilang banda, si Liu Ruyan sa buhay na ito ay gustong lumapit sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat galit siya sa akin? Sa nakaraang buhay, dapat ay napuot ako. Sa buhay na ito, bakit bigla kang gustong lumapit sa akin? May pagdududa sa aking isipan, hindi ko alam kung ano ang kanyang layunin, sabi ko. Malamang hindi, ito ay maaaring gawa ni Itle, naaalala ko na si Liu Ruyan ay hindi karaniwang. Interesado sa negosyo, mas gusto niyang gawin ang mga bagay na gusto niya. Nang marinig ni Chen Zi ang tungkol kay Itle, bigla siyang nagalit. Ngumisi siya at sinabing talagang si Itle ang gagong ito ang gumawa. Pupunta ako ngayon para haharapin ang gagong ito. Sinabi ni Chen Zi at parang lalabas na. Nakita ko ito at pinigilan si Chen Zi, sinabing walang silbi ang puntahan siya ngayon. Ang pinakaimportante ay magpatuloy sa paghahanap ng mga kasosyo. Tumango si Chen Zi, alam niyang tama ako. Ngunit nagbitaw pa rin siya ng mga masasakit na salita. Ang samahan natin at si Itle, ito ay isang away na. Sumagot ako, ito ay isang away na. Sa totoo lang, sa nakaraang buhay ay naging away na rin. Si Itle ay isang napakasama, walang hiya at mapanlinlang na tao. Nakaupo ako sa opisina. Nagsimulang maghanap ng ilang datos, tingnan kung may mga kaugnay na kasosyo at kung may oportunidad na makahanap muli ng mga kasosyo. Hindi ko alam kung kailan tumunog ang telepono sa aking mesa. Tiningnan ko ang caller ID at nakita kong ito ay isang hindi kilalang numero. Para sa mga ganyang spam na tawag, karaniwan kong hindi sinasagot. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kabilang linya ay patuloy na walang sawang. Tumatawag ng 3 beses. Dahil dito, pinindot ko ang sagot. Pagkapindot ko, hindi muna ako nagsalita, kundi naghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ng mga 3 hanggang 5 segundo, mula sa telepono ay narinig ko, si Jiboda ba ito? Ako ito, tahimik kong sinabi. Ako si Itle. Natutuwa akong makausap ka sa unang pagkakataon, sabi niya, at sa kanyang tono ay may halatang pambabastos. Bahagya akong natigilan. Pagkatapos kong bumalik sa sarili, sinabi ko, may kailangan ka ba? Wala namang espesyal, gusto ko lang sabihin sa'yo. Na nakipag-engage na ako kay Liu Ruyan, siya na ngayon ang aking fiance. Sana ay lumayo ka. Sa aking fiance. Bahagya akong nakakunot ng noo, may pag-aalala sa loob.
Ang dahilan ng aking pag-aalala ay hindi dahil sa pinapalayo niya ako kay Liu Ruyan, kundi dahil sa kanyang utos at banta na tono sa akin. Malamig kong sinabi, ang mga bagay sa pagitan nyo mas mabuti kung hindi ka susunod sa aking sinasabi. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kahihinatnan. Ang pangyayaring ito ay parusa na para sa iyo. Kung may susunod pa, hindi na ito magiging ganito kasimple. Pumangit ang kanyang boses. Tinanong ko, sa paggamit mo ng maruruming paraan upang nakawin ang order na ito, sa tingin mo ba ay marangal iyon? Sabi niya, kahit anong mangyari, basta manalo ay sapat na. Ang lahat ng sasabihin ko ay sinabi ko na. Mag-ingat ka. Pagkasabi niya, pinatay niya ang tawag. Tumayo ako ng ilang segundo na nawala sa sarili, lalong nagdududa sa aking isipan kung ang aksidente sa sasakyan noong nakaraang buhay ay siya ang may gawa. Siyempre, sa ngayon, wala akong ebidensya para dito. Lahat ay nasa antas ng haka-haka. Matapos mag-isip, tumawag ako ng telepono upang magpasuri tungkol kay Itli, kahit na pinapuntahan ko si Chen Zi na mag-imbestiga. Ang kanyang nakuha ay mababaw lamang, hindi malalim. Kaya nagpasya akong maghanap ng taong masusing mag-imbestiga, tingnan kung may problema ang taong ito. Inatasan ko ang isang tao. Narinig ng kabilang linya ang aking sinabi at sinabing walang problema, sinabi lamang sa akin. Basta may pera, pwedeng gawin ang lahat. Sumagot ako ng ni at pinabilisan niya ang resulta. Sinabi niyang 1 linggo. Pagkatapos ng tawag, bumigat ang aking puso. Kung si Itli ay hindi pinipili ang paraan sa kanyang mga gawain, mapanganib din si Liu Ruyan sa kanyang tabi. Marahil dapat kong bigyan ng babala si Liu Ruyan. Ngunit naramdaman kong hindi kailangan. Hapon noon, tumawag si Shen Yuchu. Inimbitahan akong kumain. Sinabi niyang nasa baba na siya ng opisina. Sumagot ako. Bababa na ako. Nang makita ko si Shen Yuchu, mahaba ang kanyang buhok. Nakasuot ng damit na may bulaklak, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Maputi ang kanyang balat. Pinong-pino, ang hitsura ay katulad ng mga babaeng Jiangnan na inilalarawan sa mga aklat, magiliw at kaaya-aya. Nandito ako, Jiboda. Kumaway siya sa akin. Tumakbo ako palapit sa kanya. Umiti siya at nagtanong, ano ang gusto mong kainin ngayong araw? Ako ang magbabayad. Kung ikaw ang magbabayad, kahit ano ay kakainin ko. Dumating kami sa restaurant, si Yu Wei ay laging may ngiti sa mukha. Nakita ko siyang napakasaya. Kaya hindi ko napigilang magtanong, Yu Wei, may masaya ka bang nangyari ngayon? Ah, masaya na akong makita ka. Ang sagot ni Yu Wei ay nagulat sa akin at naramdaman ko rin ang init sa puso ko. Matapos siyang umorder, ibinigay niya sa akin ang menu at tinanong kung ano ang gusto kong kainin. Tiningnan ko ang menu at napansin ko na lahat ng inorder niya ay paborito kong pagkain. Kinuha ko ang menu at nag-order ako ng ilang paborito niyang pagkain. Sinabi ko, kapag nakikita kita, masaya rin ako. Ah, mabuti naman. Haha, tumawa siya at sinabi, narinig ko sa kanan na. May kaunting problema ka, kailangan mo ba ng tulong ko? Handa akong tumulong anumang oras. Iwinagayway niya ang kanyang malambot na maliit na kamao, at kumaway ako at sinabi, hindi pa oras para kumilos ka. Biglang tumunog ang cellphone ko na nasa mesa. Tiningnan ko ang caller ID, isang hindi kilalang numero. Akala ko si Itsiti na naman ang tumatawag, kaya gusto ko nang ibaba ang tawag, ngunit biglang sinabi sa akin ni Yu Wei. Sagutin mo. Tiningnan ko siya at nakita kong nakasandal siya sa kanyang baba, na may pag-usisa sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit pinindot ko ang receive button. At binuksan ko rin ang speaker. Nang kumonekta, hindi ko inaasahan na ang nasa kabilang linya ay ang boses ni Liu Ruyan, Brother J, ako ito. Binablock mo ang aking contact, kaya kailangan kong gumamit ng ibang numero. Hindi ako nagkamali. May problema ba? Si Yu Wei ay gumawa ng kilos sa akin, inilagay niya ang 2 daliri sa mesa. Parang ginagaya ang paggalaw ng 2 paa. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito, gusto lang niyang sabihin na siya ay mauuna nang umalis. Para bigyan kami ng espasyo para mag-usap. Pero mabilis akong umiling at sinabi, hindi mo kailangang umalis. Yu Wei, pagkasabi ko, narinig ang boses ni Liu Ruyan. Nasa tabi mo ba siya? Mahinahon kong wika. Kumakain kami ni Yu Wei. Hindi ko naman itatago ang relasyon namin. Ayokong harapin ang ganoong sitwasyon. Nang marinig ako ni Yu Wei, mabilis siyang lumabas at magiliw na bumati kay Liu Ruyan, kumusta? Liu Ruyan, sa kabilang linya, tumahimik si Liu Ruyan ng 1 hanggang 2 minuto. Bago nagsalita, Jije, tumawag ako sa'yo. Wala naman akong ibang ibig sabihin, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang mga nangyari sa kumpanya ninyo ay wala akong kinalaman. Si Idjo lang ang gumawa niyan. Elnan, alam ko na. Walang emosyon kong sagot, kung wala ka ng ibang sasabihin, mauuna na akong kumain kasama si Yu Wei. Sabi niya, Jije, humina ako ng malalim at sinabi, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sandali siyang tumahimik muli. Pagkatapos ng katahimikang iyon,
Sabi niya, wala na akong ibang sasabihin, papatayin ko na ang tawag. Ibinaba ang tawag. Tiningnan ako ni Yuyue, Jiboda. Ang lamig mo kanina. Diretso kong sabi sa kanya, malamig sa ibang babae. Pero sa'yo, sobrang init ko. Bigla akong sinabihan ni Yuyue na nakakadiring senti, na mula siya sa sinabi ko. Pagkatapos naming kumain, sinabi ni Yuyue, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Mayroon pa akong 10 milyon sa account ko. Kung hindi sapat ang 10 milyon, hihingi ako sa tatay ko. Alam kong maayos ang kalagayan ng pamilya niya, dahil hindi naman mahirap ang pamilya ni Shen Yuchu, kaya hindi rin mahirap ang pamilya ng kaibigan niya. Kahit hindi ko kailangan ang pera niya ngayon, ang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya ay sapat na upang maging lubos akong nasisiyahan. Wala muna akong kailangan na pera, pero sa susunod na mga araw, pwede ba akong dumalaw sa bahay niyo at makipagkita sa iyong mga magulang? Nagtanong siya, gusto mong makilala ang mga magulang ko? Namula ang mukha ni Yuyue. Sabi niya, biglaan naman masyado, hindi pa ako handa. Tinanong ko, ayaw mo bang makilala ko ang mga magulang mo? Sagot niya, hindi naman. Tatawagan ko na ngayon ang tatay at nanay ko. Lalong namula ang kanyang mukha. Gusto ko sanang sabihin na hindi naman kailangang magmadali, ngunit hindi ako binigyan ni Yuyue ng pagkakataong magsalita. At agad niyang tinawagan ang kanyang nanay. Nang sumagot ang tawag, sinabi ni Yuyue, Mom, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa'yo. Ang boses ng ina ni Yuyue ay nanggaling sa kabilang linya. Ano yon, Yuyue? Ang magiging manugang mo. Sabing pupunta siya sa bahay namin para makita si Linghe, sabi ni Yuyue, at pilyong tumingin sa akin. Dahil kay Yuyue, naging nerbiyoso rin ako. Talaga ba? Kailan? Parang maganda rin ang mood ng nanay ni Yuyue. Nang makita ko ito, alam kong kailangan kong magpakilala. Tita, magandang araw po. Ako po si Jiboda. Jiboda, nandyan ka pala. Mukhang nagulat ang nanay ni Yuyue. Sumagot ako ng, opo, tita. Kumakain kami ni Yuyue sa labas. Kanina ko lang nasabi na may pagkakataong bumisita sa inyo ni tatay. Hindi ko lang alam kung kailan kayo libre. Kahit kailan ay pwede. Bukas din ay pwede, sabi ng nanay ni Yuyue. Jiboda, puro papuri ang naririnig ko tungkol sa iyo galing kina Yuchu at Yuyue. Kaya na-curious ako kung ano itsura ng manugang ko. Masayang-masaya ang nanay ni Yuyue. Nang makita kong ganito siya kadali lapitan, ang una kong kaba ay medyo gumaan. Sinabi ko, sige. Pupunta ako sa inyo sa mga susunod na araw. Sumagot siya, sige. E di maghahanda kami ni Tatay Yuyue. Sabihin mo lang bago ka dumating. CJ. Mabilis na sinabi ng nanay ni Yuyue sa kanya, Yuyue, kasama mo si Jiboda. Huwag mo siyang gagahasain, ha? Naiintindihan ko, ma. Paano ko naman gagahasain ang magiging manugang mo? Namumungay ang dila ni Yuyue, napaka-cute niya. Ilang pang salita ang pinag-usapan ng mag-ina, saka nagbaba ng tawag. Tinitigan ako ni Yuyue at sinabi, tingnan mo ang nanay ko, hindi ka pa niya nakikita, ganito na siya ka-interesado sa'yo. Umiti ako at sinabi, hindi ba maganda yon? Matapos kumain. Naglibot kami ni Yuyue sa paligid. Baka naisip niyang malungkot ako, kaya dinala niya ako sa malapit na arcade. Nagpahinga at naglaro. Puro laro ito noong bata pa kami, pero nakakapagpahinga rin ng isip. Mga alas negatibo 30 ng gabi, inihatid ko siya pauwi. Makalipas ang mga 3 araw. Nakahanap ako ng isang kasosyong kumpanya. Sinabi nila na handa silang makipag-ugnayan sa amin. Ang lakas ng kumpanyang ito ay higit pa sa kumpanya ni Boss Wang. Hindi lang isang antas ang layo ng kanilang lakas. At sinabi ng kumpanyang ito, kung ang plano naming gagawin ay makapagpapasaya sa kanila, handa silang magbigay ng 30% na premium. Ibig sabihin, ang original na order na 50 milyon ay maaaring umabot sa 60 milyon pataas. Ibinahagi ko ang balitang ito sa lahat ng nasa kumpanya. Nang marinig nila ito, ay sobrang tuwa. Ako mismo ay muling kumilos. Matapos ang 1 linggong pagtatrabaho. Inayos ko ito ng ilang ulit batay sa orihinal hanggang sa matapos ang pinal na plano. Pumirma kami ng kontrata sa kumpanyang ito. At sa wakas ay nakuha namin ang order na ito. Lahat ay sobrang saya dahil dito. Kaya naman binigyan ko ang lahat sa kumpanya. Nang 2 araw na pahinga at nagbigay din ng bonus. Sinabi sa akin ni Chenzi, Boss J, ito ang tinatawag na, ang pagkawala ng kabayo ng matandang lalaki ay maaaring maging isang pagpapala sa katagalan. Sumagot ako, pagkatapos ng 2 araw na pahinga, saka lang talaga papasok sa abalang estado. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag. Ito ay mula sa investigador na aking kinuha. Sinabi niyang naipadala na niya ang file. Sinabi ko, sige, at binayaran ang natitirang halaga. Nakatanggap ako ng isang file. Binuksan ko ito ay tungkol sa datos ni Itle. Binasa ko ito ng mabuti at natuklasan na si Itle ay isang lalaking umaangat sa tulong ng mga babae. Dati, naubos niya ang pera ng ibang babae at may isa pang nagpakamatay dahil dito. Ang tunay niyang pangalan ay hindi Itle, kundi Biyuntao.
Nang makita ko ang mga datos na ito, medyo nagbago ang ekspresyon ko. Ito ay medyo hindi inaasahan. Ang taong ito ay nanloko na ng hindi bababa sa 10 babae. Ngayon ay nilalapitan si Liu Ruyan, malamang ay may ganito rin siyang plano. Una kong naisip na agad balaan si Liu Ruyan. Ngunit naisip ko, si Liu Ruyan ay katulad ko na muling nabuhay, dapat ay may pag-ingat siya. Dahil siya rin ay nabuhay muli, malamang ay may naranasan din siyang pangyayari. Siguro ang pangyayaring iyon ay may kaugnayan kay Italy. Makalipas ang halos 1 buwan, natapos namin ang unang batch ng order ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay labis na nasiyahan sa aming kahusayan at kalidad. Sinabi nila pagkatapos ng proyektong ito, ay ibibigay na sa amin ang lahat ng susunod na order. Lahat kami ay sobrang saya. Makalipas ang halos 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag. Hindi ito galing sa iba, kundi kay Boss Wang na dati naming tinanggihan. Nang makita ko ang tawag ni Boss Wang, nag-alinlangan ako ng ilang segundo, ngunit pinindot ko ang answer button. Boss Wang, bakit mo ako tinawagan ngayon? G. Boda. Ay, sa bagay na ito, talagang malas ako. Noong 1 beses, ibinigay ko ang order na yon sa kabilang partido. Hindi nila ito kayang tapusin. Ngayon, nasa mahirap akong sitwasyon, napakahirap talaga. Si General Manager Wang ay tila nahihiya. Sinabi ko sa kanya, General Manager Wang, napakahusay mo. Bakit hindi mo ito maayos? Tandaan mo ito. Ibibigay ko pa rin sa iyo ang kontrata, gumawa ka lang ng proposal para sa akin, at hindi ako makikialam. At dagdagan ko pa ng 10% ang presyo. Seryoso niyang sinabi. Nag-isip ako sandali. At pumayag ako. Kung pera ang dumating sa pintuan, tanga ang hindi kikita. Tinawag ko sina Shen Yuchu at Chen Zi. Nagdaos sila ng pansamantalang pulong. Narinig ito ni Chen Zi. At galit na sinabi, gusto na ba niyang bumalik ngayon? Hindi tayo dapat makipagtulungan sa kanila. Tiningnan siya ni Shen Yuchu, kung may pera, bakit hindi makipagtulungan? Sumang-ayon ako kay Shen Yuchu. Sinabi ko, tama ka. Pinaghirapan niyong lahat sa mga nakaraang araw. Bilisan nating tapusin ang kontrata ni General Manager Wang. Sumang-ayon ang lahat. At naghiwa-hiwalay mula sa meeting room. Sa araw din yon, tinawagan ako ni Italy. Sinigawan niya ako, ang ibig mong sabihin, Jay. Anong pakana mo? Inaagaw mo ang kontrata mula sa akin. Sabi ko, wala lang. Kanya-kanyang kakayahan. Sige, hintayin mo ako. Babayaran mo ito. Binantaan ako ni Italy nang marinig ko ito. Nagalit ako sa loob. Biyuntao, tinawag ko ang pangalang Biyuntao. Ilang segundo siyang natulala. Sino si Biyuntao? Kanino ka nagsasalita? Ako si Italy, hindi nagpapalit ng pangalan. Ingatan mo ang sarili mo. Sinabi ko iyon at pinatay ang tawag. Hindi ko inaasahan na ang tawag na ito ay halos magdulot sa akin ng aksidente. Isang araw, pauwi ako mula sa trabaho, biglang sumulpot ang isang sasakyan. At bumangga sa akin. Buti na lang nakaiwas ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang muntikang aksidente ay nagpaliwanag sa akin ng isang bagay. Si Italy ay isang taong lubhang mapanganib. Pagkatapos mag-isip, ipinadala ko ang impormasyon tungkol kay Italy kay Liu Ruyan. Kung ano ang gagawin ni Liu Ruyan, siya na ang bahala. Naniniwala ako na siya rin ay puno ng puot kay Italy. Pagkatapos gawin ang mga ito, napabuntong hininga ako ng maluwag. Mabilis na lumalago ang kumpanya, maayos ang lahat. Nakilala ko na rin ang mga magulang ni Yu Yuwei. Ang kanyang mga magulang ay kontento rin sa akin. Lalo na ang ina ni Yu Yuwei, napakabait sa akin. Simula noon, madalas niya akong anyayahang pumunta sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang beses, tinanong niya kung kailan magpapakasal kami ng kanyang anak na si Yuwei. Sinabi ko kahit kailan. Agad kong sinabi ang bagay na ito sa aking mga magulang. Natuwa sila nang marinig ito. Bagaman ang aking ina ay may konting panghihinayang na hindi ako napunta kay Liu Ruyan dahil si Liu Ruyan ay ang manugang na kinilala niya mula pagkabata. Ngunit nang makita niya si Yu Yuwei, agad siyang nagustuhan ng aking ina. At minadali akong magpakasal kay Yu Yuwei. Pumayag ang parehong pamilya at nagmamahalan kami. Tunay na perpektong pagkakataon. Lahat ng kondisyon ay natupad para sa kaligayahan. Pumili kami ng isang magandang araw. Mga 1 linggo pagkatapos, nagpakasal kami ni Yu Yuwei. Ang araw na yon ay napakasaya. Sina Shen Yuchu at Chen Zi, ang mga matchmaker, ay tiyak na dumalo. Matapos ang seremonya ng kasal, pagod na pagod ako. Umuwi ako upang magpahinga. Kinabukasan ng umaga, nakakita ako ng balita tungkol kay Italy. Si Italy ay inaresto dahil sa pandaraya at sadyang pananakit. Dahil niloko niya ang mahigit 10 babae, naging mainit na usapin ito. Lahat ay hinamak si Italy. Isang uri ng paghamak na puno ng pagkasuklam. Kasabay nito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruyan. Sinabi niya sa akin, Kuya G, maraming salamat sa iyong tulong. Sinabi ko, hindi kita tinutulungan para sa sarili ko. Sa tingin ko, si Italy ay karapat-dapat mamatay.
Ang pagkamatay ko sa nakaraang buhay ay hindi mapatunayan, ngunit sa pamamagitan ng ilang ebidensya. Masasabi kong si Itli ay walang pinipiling paraan. Dahil dati, muntik na akong maaksidente muli. Natahimik sandali si Liruyan. Sinabi niya, kahit na ano, maraming salamat. Si Itli ay hindi mabuting tao. Alam ko rin, tumango ako ng you. Bigla na lang walang masabi. Tumahimik kaming dalawa sandali. Sinabi niya sa akin, Kuya G. Binabati kita sa iyong engagement. Salamat sa iyong pagbati, sabi ko. Sabi niya, malapit na akong mag-aral sa ibang bansa, balak kong matuto ng mga bagay. Kung sa oras na yon ay umunlad ako doon, hindi na ako babalik pa. Tila may panginginig ang kanyang boses. Ngunit anuman ang mangyari, ang bagay sa pagitan namin ay naging isang nakaraan na lamang. Sa pagitan namin, para kaming naging ganap na estranghero, sabi ko. Naway maging maayos ang lahat para sa iyo, at sana ay maging masaya ka. Pagkatapos sabihin yon, ibinaba ko ang telepono. Mga isang buwan ang lumipas. Nagpakasal sina Shen Yuchu at Chen Zi. Dumalo ako at si Yu Wei bilang mga abay. Sa pag-ibig na ito, tunay na nag-isip ang dalawa para sa isa't isa, tunay na nagmahalan. Naiinggit ako sa kanila, syempre natutuwa rin ako na sa sandaling ito ay kasama ko si Yu Wei. Hinawakan ko ang kanyang kamay, nagkatinginan kami, at sa aking isipan ay naisip ko. Dapat ay ako ay patuloy na magiging masaya kasama siya. Extras ni Liruyan, pagkatapos tumawag si Jiboda. Nagsimula akong mag-ayos ng aking opisina at katabing silid pahingahan. Kapag wala sa bahay, karaniwan akong nakatira sa kumpanya, ngunit ayaw kong malaman niya yon. Dahil mula pagkabata, siya ay napakahusay at maraming nangyari sa pagitan namin. Ang aking dignidad ay paulit-ulit, na nagpapaalala sa akin na huwag yumuko, huwag sumuko. Kahit na medyo nagtaka ako kung bakit bigla siyang humiling ng diborsyo, medyo naluwag ang aking kalooban. Marahil kami ay tunay na mag-asawang sawi. Sa mga nakaraang taon ay wala kaming pagkakataon na mamuhay ng payapa. Ngayon, kung maghihiwalay kami, maaaring isa itong magandang bagay. Ngunit sa sandaling paghihiwalay, nawala na ang galit at puot sa aking puso. Tanging hindi masabing lungkot ang natitira. Kinuha ko ang aming magkasamang larawan sa mesa at paloob na sana sa drawer. Nang tumawag ang pulis, "Kumusta, kamag-anak ba kayo ni Jiboda? Pumunta po kayo sa Central Hospital." Tila biglang huminto ang oras sa sandaling iyon. Nang muling magkamalay ako, nasasakyan na ako patungo sa ospital. Sa totoo lang, hindi ko na masyadong maalala kung ano ang naramdaman ko noong panahong iyon. Ang naaalala ko lang ay wala akong kahit isang patak ng luha hanggang sa umuwi ako mula sa ospital, bumalik sa bahay naming dalawa. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan, pumasok ako sa kanyang silid-aklatan. Ang album na iyon sa estante ay nasa pinakailalim na bahagi. Ngunit isang sulyap ko lang ay nakita ko na ito. Naaalala ko noong huling beses kong nakita ang album na ito, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Ngayong nakita ko muli ang album, wala na siya sa mundong ito. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang album, ang unang pahina ay ang litrato naming dalawa noong unang pagtatagpo. Sa larawan, bata pa kami noon. Mukhang maganda ang araw na yon. Si Jiboda ay bahagyang nakaibaba ang mga mata, ang kanyang pilikmata ay naglalagay ng anino sa kanyang mukha. Napakaganda ng mga panahong iyon. Hindi naman kami ganoon ni Jiboda noon. Lumaki kaming magkasama mula pagkabata. Siya ang aking matalik na kaibigan, siya ang aking kuya. Magaling ang kanyang mga kamay. Noong mag-picnic kami sa labas, gagawa siya ng magandang korona ng bulaklak at isusuot sa aking ulo. At tatawagin akong munting prinsesa. Magaling siya sa pag-aaral, lalo na sa matematika. Sa maraming hapon, paulit-ulit niyang ipinaliwanag sa akin ang mga problema sa bakuran, hindi niya ako inakusahan ng katamaran. Wala rin siyang pagkainip. Mahusay siyang magluto, lalo na ang pulang laman na baboy. Ang ikauto kwanzi at iba pang pagkain gusto ko na malapot at matamis, lahat ay masarap niyang luto. Tutuklapin niya ang kanyang hinlalaki at itatap sa aking noo, ngunit hindi masakit. Dadalhin niya ako sa amusement park. Kapag pumasok kami sa ass house, tatakpan niya ang aking mga mata. Kapag nag-away ako ng aking mga magulang, dadalhin niya ako palayo. Alam ko ang kanyang presyon at responsibilidad. Naiintindihan niya ang aking pagmamataas at pagiging sensitibo. Kami ang talagang nagkakaintindihan sa isa't isa. Nang maglaon, pumasa ako sa universidad na kinaroroonan niya. Noong araw na pumili siya ng bahay para sa akin, inaasahan ko pa rin ang aming susunod na 4 na taon sa kolehiyo. Ngunit nakilala ko ang isang lalaki, ang pangalan niya ay Yiten Cheng. Sinabi niyang gusto niya ako. Sumakay siya ng motorsiklo at dinala ako sa tabing dagat, mabilis ang takbo. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Tinanong niya kung gusto ko rin ba siya. Naramdaman ko ang tumitibok na puso sa aking dibdib. Medyo nalito ako. Bago yon, palagi kong iniisip na gusto ko si Jiboda. Kaya sinabi ko rin yon kay Yeten Cheng.
Sinabi ni Iteng Cheng sa akin, ang nararamdaman mo sa kanya ay pagtitiwala lamang. Sinabi mo na rin na tinatawag mo siyang kuya sa lahat ng panahon. Ang pagmamahal ng pamilya ay hindi pag-ibig. Maaaring tama si Iteng Cheng. Inakala ko lang na ang pagtitiwala ay pag-ibig. Noong hapong iyon, umupo kami ni Iteng Cheng sa tabing dagat. Hinampas ng alon ang mga bato sa ilalim ng aming mga paa. Hinalikan niya ang aking braso. Hindi ako tumanggi. Pagkatapos, dinala ko si Itosi upang makilala ang mga magulang. Pagkatapos noon, nalasing kami ni Jiboda at natulog siya sa aking bahay. At saka, kumalat sa buong paaralan ang footage ng elevator ng apartment namin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Pinaalalahanan ako ni Itle na baka gusto niyang makasama ako. Medyo hindi ako makapaniwala. Matagal na kaming magkakilala, alam kong hindi ganoon si Jiboda. Pero, noong araw na yon, talagang si Jiboda ang kasabay ko sa pag-uwi. Tanging ako lang ang nakakaalam ng lokasyon ng apartment namin. Si Itle at si Jiboda lang ang nakakaalam. Sabi ng tatay ko, kung ikakasal ka kay Jiboda, malalagpasan natin ang krisis na ito. Ganyan ang sinabi niya sa telepono. Pakiramdam ko, unti-unti kong naunawaan ang katotohanan. Una, ginamit niya ang internet at ang opinyon ng mga tao sa paligid para saktan ako. Pagkatapos, ginamit niya ang kaligtasan ng kumpanya para pilitin ako. Sa isang gabi lang, tila naging ibang tao si Jiboda. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito, ngunit ako rin ay miyembro ng pamilya. Kahit ito ay isang arranged marriage. Tungkulin ko pa rin itong gawin, kaya pinuntahan ko pa rin si Jiboda. Kung tutuusin, siya si Jiboda. Magkasama kaming lumaki. Hindi niya ako gagawa ng masama. Hindi pa siya naging masama sa akin. Pakasalan mo ako, mag-engage na tayo. Ito ang sinabi ko kay Jiboda. Kitang-kita na tuwang-tuwa siya. Hindi ko alam kung bakit, pero maganda rin ang pakiramdam ko. Siguro dahil wala ng chismis tungkol sa akin ang mga tao sa paligid. Muling nakita si Itle ay sa kasalan kong engagement. Noong araw na nagpasya akong puntahan si Jiboda, nakipag-break na ako sa kanya. Nalungkot siya, ngunit sinabi niyang naiintindihan niya ang dahilan ko. Kaya pumayag siya. At nang makita ko siyang magulo ang balbas, alam kong mas malalim ang kanyang kalungkutan kaysa sa ipinapakita niya. At ako, paano ko magiging payapa ang loob na makipag-engage sa iba sa ganitong sitwasyon? Ngunit sinabi rin sa akin ni Jiboda sa oras na yon na gusto na niyang kanselahin ang engagement. Nainis ako ng sobra. O sa totoo lang, napahiya ako. Siya ang nagpakahirap, pinilit ako sa ganitong kalagayan. At ngayon nagpapakabait siya. Iniisip ko siya, at iniisip ko si Itle na nakaupo sa sulok. Na nag-inuman dahil sa sama ng loob. Iniwan ko siya, sinarado ang pinto. Sa totoo lang, pagkatapos kong pakasalan si Jiboda, maayos naman ang samahan namin. Gaya pa rin siya ng dati, hindi marunong magsalita ng matatamis na salita. Ngunit ginawa niya ang lahat ng dapat gawin ng isang asawa. Para bang sa panahong iyon, ang taong gumawa ng napakaraming masasakit na bagay sa akin ay hindi siya. Pero minsan, pati ako, ay tila nakakalimot sa pangyayaring iyon. Dahil dito, mas naging maayos ang aming pagsasama. Hanggang sa isang business meeting, muli kong nakita si Itle, magulo niya akong hinila para paupuin. Muli kong nakita ang video na yon. At bumalik ang lahat sa simula. Sa totoo lang, naisip ko rin noong panahong iyon, kasal na kami. Wala nang dahilan si Jiboda para ipalabas muli ang video. Ngunit nang makita ko ang dugo sa labi ni Itle, wala akong masabi. Kay Itle, puro pagkakautang na lang ang nararamdaman ko. Sa aking alaala, si Jiboda ay hindi gagawa ng mga bagay na hindi marangal. Ngunit ginawa niya yon. Sa aking alaala, si Jiboda ay hindi nananakit ng tao. Ngunit nanakit din siya. Hindi na ako naniwala sa anumang sinabi niya. Hindi na rin ako umuwi. Para akong isang sus, pumirmi sa aking balon. Hanggang sa si Jiboda ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sinabi ng pulis na nailigtas niya ang isang grupo ng mga bata. Siya ay isang mabait na tao. Alam ko yon. Ngunit labis niya akong nasaktan. Nasaktan niya ang isa pang taong nagmamahal sa akin. Nang matauhan ako, nakabukas pa rin ang album sa mesa. Sa larawan, bata pa kami, masayang umingiti si It. Isang patak ng tubig ang bumagsak, dumilim ang sulat na lapis. Gusto kita. Nagmadali akong pahirin ang basang bahagi. At saka ko lang naramdaman ang mukha ko. Umiyak pala ako. Ngunit pagkatapos, naaksidente ako at nabigyan ng bagong pagkakataon. Ang inakala kong aksidente ay pinaplano pala ni Itle, hindi pala ako ang gusto niya, kundi ang aking pamilya at background. Dahil dito, labis akong nagsisi. Nagsisi na sinaktan ko si Jiboda, ang taong pinakamamahal sa akin. Dahil kay Itle, galit ako kay Jiboda sa loob ng 6 na taon. Kaya nang mabigyan ako ng bagong pagkakataon, ang una kong ginawa ay hanapin si Jiboda. Hanapin ang aking Kuya G. Gusto kong magsimulang muli sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. May gusto na siyang babae, at magaling din ang babaeng iyon. Napakaganda, napakainit ng puso. At sinimulan niya akong layuan.
Nagdistansya siya sa akin. Alam kong labis ko siyang nasaktan, kaya hindi ko siya sinisisi. Ngunit sa oras na yon, lumapit muli si Itley, galit ako sa kanya. Gusto kong maghiganti. Naghanda ako ng isang serye ng mga plano. Gusto ko siyang itulak sa bangin. Ilang beses halos matuklasan ang aking plano. Maraming beses akong nag-isip na hindi ako magtatagumpay, hindi makapaghiganti. Ngunit sa huli, si Jiboda ang tumayo para sa akin. Binigyan niya ako ng isang dokumento. Sa wakas, nagtagumpay ang aking paghihiganti. Nagtagumpay ang paghihiganti. Balak kong manirahan sa ibang bansa. Wala nang natitira sa akin na dapat pang panatilihin sa loob ng bansa, at nagkaroon din ako ng pagkakataong makapag-aral. Sa pag-alis ko sa bansa, sa kaibuturan ng aking puso, patuloy ko siyang babasbasan ng walang hanggang kaligayahan.